Ito ang programang bumobomba sa mga current issues at tulong sa mga nangangailangan. Ako si Ramon Tulfo o Tito Mon. At pati na ang mahalaga niyong karapatan sa ilalim ng batas. Attorney Clint at your service. Ito ang TNT. Makilahok at makisaya sa tambalang bumubomba. Hindi, documents yung mga girls. Napangkasinan, sir. Through Facebook, nagkaroon ng wala akong pamasahe, naglalakad ako. Nagtatrabaho ako sa hotel, kukuha ako ng pagkain, kung anong natira ng mga guests ng hotel, yun yung kinakain ko. So, sobrang hirap yung situation ko. Hepabi, at saka just x-ray lang po. So sabi ko, saan po yung gagawin? Anong trabaho yung nakita mo na ako? Factory workers. Nakausap ko siya ng kinabukasan. At tapos po yung medical kasi hindi naman siya ganun kahirap. Tapos kahit saan lang pwede. Sarili niyang gawain. O meron siyang sinasabi na may kasama siya, na may kakilala siya sa Japan, na meron siyang offer na trabaho. Anong pagkaka-introduce niya sa sarili niya? Bali, ang pagkakaintindi ko po, ano siya, yung parang nagre-recruit. Tapos si Ma'am Sheena, siya yung contact sa Japan. Inaayos na ng TNT ngayon yung mga affidavits para makapagsampa tayo ng demanda laban sa scammer na taga-Japan, nakatira ngayon sa Japan. Tandaan nyo, Tito Mon, 426 naging biktima dito. At galing Luzon, Visayas, Mindanao ito. Ang halaga, more than 100 million pesos po. Ito ay non-bailable pag nahuli. TNT po ang unang nakatulong dito, nakadiscover sa kasong ito at nag-a-action na tayo. Sinamahan namin ang mga nagreklamo kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak at nangako siya na tutulungan ang mga nagreklamo laban kay Sheena May Canlas. Sisiguruhin ko sa inyo na may mangyayari. Anong karapatan mo kung isa kang pasyente at hindi mo kayang bayaran ang utang mo sa ospital? Under sa Republic Act 9439, pwede ho kayong makalabas kung mag-i-issue kayo ng promissory note, meron kayong collateral, or meron kayong co-maker o isang tao magagarantiya na ikay magbabayad ng utang mo. Pag wala kang bang collateral, maghanap po kayo ng tao na kilala nyo na may kakayanan magbayad na pwedeng pumayag siya na siya ang co-maker mo o siya magagarantiya sa'yo. Pero hindi ho kayo pwedeng pigilan ng isang ospital lumabas kung ginawa nyo itong tatlong to. Tandaan nyo lang na ito'y pwede lang sa mga kwarto na hindi pribado. Pag kumuha kayo ng private room, ang mangyayari niyan, may kapasidad ka magbayad ng iyong hospital bills. Hindi naman po siguro. Kasi nasa tao naman po yung ano, sumikap din.
Sa tingin mo bilang isang ordinaryong tao, ano yung dapat gawin ng mga namumuno ngayon para at least mabago yung sitwasyon natin? Siguro po sir, nasa kanila na yan sir. Naghihirap lang talaga yung Pilipinas, gawa ng mga namumuno na yun. Yun lang po. Okay. Para sa akin po, dapat na lang natin suportahan kung ano man ang layunin ng ating Pangulo para sa bansa. Kesa naman po kontrahin, di ba? Suportahan na lang po natin para sa bagong Pilipinas. Sa tingin niyo ba may pag-asa pa tong bansang to? At sa tingin niyo ano yung dapat gawin ng mga namumuno? Dapat may pag-asa pa naman po tayo kung gagawin nila yung mga tungkulin nila bilang namumuno sa bansa. Mayroon pa naman pag-asa, sir. Pero kailangan anuhin nila yung pakita nila yung yung mga gumawa ng kasalanan. May pakulong sana yung mga yung mga tunay na salawin. Paano ngayon yan? Puro investigasyon, wala pa nakukulong. Ano sa tingin mo ang dapat nilang gawin? Dapat, sir, bilis-bilisan na nila kasi galit na yung mga tao dahil hanggang ngayon matagal na wala pa rin nakulong. Sa tingin ko, hopeless yung country natin ngayon, sa tingin ko, sa situation natin. Kasi sa mga nangyayaring issue. And then, mabagal yung process. Tsaka yung, alam mo yung, paano, yung investigation ng mga corrupt ngayon, mabagal yung process. Yun lang yung masasabi ko. Tsaka, ngayon ko lang nalaman na ang dami palang dayaan sa gobyerno. Sa tingin mo, ano yung dapat gawin ng mga namumuno, ma'am, para maayos at least yung sitwasyon, kung meron man, bilang isang ordinaryong mamamayan na lumalaban ng pata sa buhay? Siguro yung dapat nilang gawin is magkaroon sila ng survey dun sa mga ordinaryong tao and then i-resolve nila ng tama yung may konsensya kasi yun yung nangako sila sa buong bayan na aayusin nila yung Pilipinas. Sinabi ni isang lady grab driver sa interview natin, nagtanong tayo sa kalye. Sabi niya, dapat daw i-resolve ng tama dahil nangako silang magsisilbi. Yeah, they're talking about the officials running our country right now. Ito pa isa, sinabi, magkaroon sana sila ng konsensya or tubuan sila ng konsensya. Alam mo, believe din ako dyan sa Grab driver na yan, ha? Kasi karamihan ng mga Grab drivers ngayon na may mga... Edukado. Hindi, edukado. Wala lang sila talagang mahanap na trabaho. Correct. O kaya, dahil maliit yung kanilang maliit na isweldo nila, dahil sa inflation, nagtatrabaho sila on the side. Yes. Kaya, believe ako dyan sa... Marami ho kung kilala nagdo-double jobs eh. May day job, tapos may nag-grab driver, lalamove, joyride. Maraming ganun kasi sa hirap nga ng buhay. And isang something to note, babae ho ito, unusual na maging grab driver, mag-take ng delivery at night time or what. Believe nga ako dyan eh. Oo, believe ako sa kanya. Oo. At, well, ano bang... saan tayo tutungo dito? Yun nga po, makikita mo common na Pilipino right now, they really are doing their best to survive. Hindi, talagang ano na sila eh, they're doing their best to survive. So sana naman we get support for all these things. I mean, people understand. That's why same ang clamor ng lahat eh. Parehas ang reklamo ng tao. Kaya lang yung mga leader natin makikinig ba? Kasi ang gusto ng mga leader natin, yung kapakanan na lang nila, yung mapuno ng bulsa yung kanilang mga bulsa sa nakaw na pera. Actually, nararamdaman ng Pilipino ito kaya nagrereklamo ang Pilipino. Wala naman tayong tinutukoy dito, pero general clamor ng tao, feeling nila, binubulsa lang pera ng Pilipino at hindi nababalik sa serbisyo at saka tumatakbong palayo na yung ating ekonomiya. Lumalala at lumalala kasi damang-dama ng normal na tao ito. Talaga namang we live in abnormal times. Yes. At sana naman mabago. Anong tingin mo, Attorney Clint? Mahirap na pag sinabi magbago, baka mag-reset ng bansa natin. Hindi, ayaw naman natin yun, di ba? Kasi it's more uncertain. Parang
We live in uncertain times. Very uncertain times right now. Parang ang daming usapan na ganito, ganon, na parang very destabilizing because they see the weakness in government. Yun ang nakakatakot ho dyan. It invites a lot of trouble. Alam mo, naalala ko nung 1972, September 1972, tahimik na tahimik. At hindi ako nakapasok noon. Tapos bigla na lang Marcos went on television na declaring martial law. Parang nakikita ko ngayon dito, tahimik. Ang tawag nga dyan yung calm before the storm. Sana hindi mapatotoo ang ating nararamdaman, pero tahimik na yun. Nakakatakot na tahimik. Alam mo yun. Yung military junta, takeover ng military junta, ano sa palagay mo? Mahirap po yun kasi in other countries na nagkaroon ng military junta, parang hindi nila binibitawan eh. Hindi nila binabalik sa sibilyan. Myanmar ang isang ehemplo. Pero yung sa Thailand naman na binabalik sa civilian control. Alam mo bakit? May hari. May hari. Tama. Yung hari ang figure na yung uniting factor. Pero yun po ang consequential event na mangyayari pag ang government natin does not respond to the needs of the people or apathetic to the people. Sobrang detached na. It's very polarizing. Ang daming gulo mangyayari dyan. I hope na hindi ho tayo humantong dyan and this administration shows some initiative to do something about the situation. Tao na kasi ako nung martial law. I was in my middle 20s nung madeklara yung martial law. At nakita ko yung first 2 years ng martial law, napakaganda. Mga tao, disiplinado, yung we followed traffic rules. Tapos yung umuwi yung mga tao dahil sa curfew, maaga. At walang gulo. Especially nung in-execute nila si Lim Seng. Death by musketry. At for a while, and then mayroon tayong ugali na Ningas Kogon, na maganda lang sa umpisa, pero di kalaunan ay nasisira din tayo. Ganon yung regime nung matandang Marcos. Maganda sana, sinira ni Imelda. Medyo ang ending naging masama, no? Ito naman, sa atin ngayon, si BBM, maganda yung kanyang layunin. Akala ko nga magiging maganda ang takbo dahil gusto niyang isalba yung pangalan nila. Pero tamad naman. At ang nagpapatakbo ng gobyerno parang si FL, Liza. Yun nga ang bali-balita ho. Nakakalungkot pag gano'n, no? Naiisip ka ng tao na maging tamad. Sana hindi naman totoo. Mukha naman nagtatrabaho. Mukhang nakikita naman natin gumagalaw siya. Sa tingin nyo ho, Hindi to. Kitang-kita yung pagiging tamad niya eh. Alam mo, mayroong isang sinabi sa akin si Amy, Senator Amy noon, may bagyo, malakas ang bagyo dito sa Maynila. Andoon siya sa Ilocos kumakain. Wala man lang without any care in the world. Parang walang nangyayari dito sa Maynila. At pinunapangaraw siya nung pamangkin niya, yung anak ni Amy. Sabi, bakit kaya ganon si Uncle? Yung Maynila, talagang binabayo na ng bagyo. Pero siya dito kumakain at nagsasaya sa mga kaibigan. Kung totoo ang kwento, double trouble tayo kasi apathetic ng Pilipino, apathetic pa liderato, kalaboso. Parang ganun. Seryoso usapan din, no? Hindi pwede maging tamad kung presidente ka.
ang parang tumakbo lang yan para magiging posisyon at hindi responsibilidad. Tamad. Tamad. Yun lang talagang napansin ko at napansin ng maraming tao. Parang walang ginagawa. Yun lang. At saka, kikita mo naman mas maganda pa sa kanya, mas gusto pa niyang magbiyahe kaysa sa mamalagi dito at tingnan yung kapakanan ng bayan. That is a disturbing thought kung sinabi mismo ng kapatid yan. Nakakabahala o yan para sa atin. Paano tayo? Di ba? Ang mahirap naman kasi, kapag kung maalis siya sa pwesto, ipapalit natin ay luka-luka. May may psychiatric evaluation na ba yan dito, Mon? Alagay ko dapat lagyan. Nakita ko, lalo na nung witching hour, meron siya noon, lumabas siya on television. Tapos sabi niya, yung mga sasabi niya, hindi ba dahil tough yung babae, matapang siya, at medyo pinapakita niyang galit siya, ganun? may tama din yan. Alam mo ba yung nung araw, yung mayor siya, ginulpi niya yung, pagkada siya, ginulpi niya yung sheriff. Who was just doing his job. Yes, obeying a court order. Kinento nga ng tatay niya yun, di ba? Laging kinakwento ng tatay niya yun. Sana naman, dahil vice presidente siya, hindi siya pwede maging baliw. Kailangan maging normal siyang tao at maging leader. Kaya we call for competence on this side. Sabi ko nga, di bali ng tamad kasi a lazy person can be spurred into action pag may emergency. Ang mahirap pag baliw ka na. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Baka magwala yan. Okay, balik natin. Paano yan? Spurred na ba to urgency ngayon? Ang tamad ba? Yung tamad gagalaw na to sa tingin mo? Sa problema ngayon? Sana gumalaw na siya. Ginoong Pangulo, tamad ka. Sana ngayon ay maging masipag ka na para hindi ka masipa. Tama. Nakakatakot yung sipa. Gusto namin na patuloy mo, administrasyon mo, matapos mo, na magandang pangalan niyo, sir. May isang politician na who occupied a high position in government na ang kanyang girlfriend ay isang cabinet member. At yung cabinet member may asawa. Yung asawa ay nag-out of town. Nung out of town yung asawa, sabi niya, alis na ako. Nung wala na yung asawa niya, tinawagan niya itong politician. Halika na dito, wala na yung aking asawa. So, pumasok sila sa kwarto. Dumating yung mister nung cabinet member. Ang sabi nung AD camp, nung politician, you can't go in there. Sabi nung asawa, this is my house. Why shouldn't I go to my room? Nagpambuno na baril yung lalaki, yung asawa. Akala mo ba na napagtakpan nila yan? Yung asawa ay sinabing nagpakamatay. Hihingi kayo ng clue, kahit na pitpitin nyo yung yag balls ko, hindi ako magsasabi. Magkita-kita tayo tuwing 11:30 a.m. hanggang tanghalian. Dito lang sa TNT, ang programang yayanig sa inyong tanghalian. Makabuluhang diskusyon, intelihenteng usapan, at mainit na chikamis. Akala nyo nakalimutan ko yung corny jokes? Una, ito. May 5 taong bata.
lalaki. Sabi niya, tatay, si ate, yung boyfriend ni ate, may baril. Bakit mo naman nasabi, anak? Kasi pumasok sila sa kwarto. Tapos narinig ko si ate, huwag mong iputok yan sa loob. Patay ako.